Kamusta mga kaligtas? Sa video na ito ating tatalakayin kung ano ang ibig sabihin ng 666. Umpisahan na natin. Ang sagot ng Biblia. Ayon sa huling aklat ng Biblia, 666 ang bilang, o pangalan, ng mabangis na hayop na may 7 ulo at 10 sungay na umaahon mula sa dagat. Pahayag Kapitulo 13 versikulo 1, ang hayop na ito ay sumasagisag sa pandaigdig na politikal na sistema, na namamahala sa bawat tribo at bayan at wika at bansa. Pahayag Kapitulo 13 versikulo 7, ang pangalang 666 na ay tumutukoy sa lubos na kabiguan ng politikal na sistema sa paningin ng Diyos. Paano? Higit pa sa isang katawagan. Ang mga pangalan na ibinigay ng Diyos ay may kahulugan. Halimbawa, ang pangalan ni Abram ay nangangahulugang ang ama ay mataas o dinakila. Binigyan siya ng Diyos ng pangalang Abraham, na nangangahulugang ama ng pulutong o karamihan, nang mangako ang Diyos sa kanya na gagawin siyang ama ng pulutong ng mga bansa. Genesis Kapitulo 17 versikulo 5, sa katulad na paraan, pinangalanan ng Diyos ang hayop ng 666 na bilang sagisag ng pagkakakilanlang mga katangian nito. Ang bilang na 6 ay nangangahulugan ng pagiging disakdal. Sa Biblia, kadalasan nang ginagamit ang mga bilang sa makasagisag na paraan. Ang 7 ay karaniwan ng lumalarawan sa pagiging kumpleto o sakdal. Ang 6, na kulang ng isa para maging 7, ay maaaring tumukoy sa isang bagay na kulang o may depekto sa paningin ng Diyos, at maaaring itong iugnay sa mga kaaway ng Diyos. Unang Kronika Kapitulo 20 versikulo 6, Daniel Kapitulo 3 versikulo 1. 3 beses para sa pagdiriin. Kung minsan, inuulit ng Biblia ang isang bagay ng 3 beses para idiin ito. Pahayag Kapitulo 4 versikulo 8, Pahayag Kapitulo 8 versikulo 13, kaya ang pangalang 666 na ay talagang nagdiriin na ang politikal na sistema ng mga tao ay lubusang bigo sa paningin ng Diyos. Hindi sila nakapagbigay ng namamalaging kapayapaan at katiwasayan, mga bagay na tanging ang kaharian lang ng Diyos ang makapagbibigay. Ang marka ng hayop na sinasabi ng Biblia na ang mga tao ay tumatanggap ng marka ng mabangis na hayop dahil sumusunod sila rito ng may paghanga, anupat sumasamba rito. Pahayag Kapitulo 13 versikulo 3, Pahayag Kapitulo 4, Pahayag Kapitulo 16 versikulo 2, ginagawa nila ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng tulad pagsambang parangal sa kanilang bansa, sa mga sagisag nito, o sa puwersang militar nito. Gaya ng sinasabi ng The Encyclopedia of Religion, ang nasyonalismo ay naging nangingibabaw na anyo ng relihiyon sa modernong daigdig. Paano natatataka ng marka ng hayop ang kanang kamay o noo ng isang tao? Pahayag Kapitulo 13 versikulo 16, kung tungkol sa kanyang mga utos sa bansang Israel, sinabi ng Diyos, itali ninyo iyon bilang tanda sa inyong kamay, at iyon ay magiging pangharap na pamigkis sa pagitan ng inyong mga mata. Deuteronomio Kapitulo 11 versikulo 18, hindi naman ibig sabihin na literal na tatatakan ng mga Israelita ang kanilang mga kamay at noo. Sa halip, nangangahulugan ito na gagabayan ng salita ng Diyos ang lahat ng kanilang pagkilos at pag-iisip. Sa katulad na paraan, ang marka ng hayop na 666 na ay hindi literal gaya ng isang tato. Sa halip, ipinakikilala nito ang mga taong nagpapagabay sa politikal na sistema. Ginagawa ng mga taong may marka ng hayop ang kanilang sarili na kaaway ng Diyos. Pahayag Kapitulo 14 versikulo 9, Pahayag Kapitulo 10, Pahayag Kapitulo 19 versikulo 19 hanggang 21. Ang tumanggap sa tatak ng 666 sa panahon ng tribulation ay hindi na maliligtas at habang buhay silang magdurusa sa impyerno. Mga kaligtas, sana mayroon kayong natutunan sa video na ito. Maging aral ito sa bawat isa. Mag-ingat tayo sa mga maling katuruan. Hindi porket nakaugalian at tradisyon ay mabuti. Pasama ng pasama na ang mundong ito at hinihintay na lang natin ang rapture. Kaya mga kaligtas, laging maging handa araw-araw. Si Jesus ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Tandaan, ligtas ang na kay Jesus, at ligtas ang may alam sa katotohanan. Salamat sa suporta. God bless po sa inyong lahat. Patuloy pa natin palakihin ang ating pamilya, at paramihin pa ang mga mananampalataya kay Hesus Kristo. Please continue to like, follow and subscribe sa ating YouTube channel, Facebook page at TikTok account. God bless and keep safe mga kaligtas.